Amen. Come on, give a praise unto the Lord. Hallelujah. And kindly welcome one another with the love of God. Come on. Yung mga nagsisiksikan ng upuan dyan sa likuran, marami tayo sa harapan. Come on. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. Come on. Yung mga nagsisiksikan dyan sa likuran, meron pa rito. Praise God. Hallelujah. Pwede ba pakingitian nga yung mga katabi natin? Come on. And I just want you to ask them a question. Dahil ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin, sa buhay na to, kapag tayo ay hindi natuto, magpapatuloy tayo ng pag-aaral. Okay? Would you ask your neighbor how much was your tuition fee nung ikaw ay nag-aaral? Magkano ang halaga ng iyong pag-aaral? How much does it take to educate a person? Okay? Marami sa atin, akala natin ang paaralan o pag-aaral ay natatapos sa eskwelahan. Hindi ho natatapos sa eskwelahan. Habang tayo'y nabubuhay, patuloy na tayo ay nag-aaral. Kanya, kung tayo man, whether in the academics or sa totoong buhay, ang pag-aaral, or we call it education or schooling, is very costly. Okay? So from elementary, actually hindi nga elementary, kami kasi yun yung panahon namin, mula elementarya. Pero sa ngayon, mula kinder hanggang kolehiyo, magkano ang inaabot? How much does it take to fund a person in their education? Okay? So, mula kinder hanggang sa makatapos, magkano? Kung aking titingnan, batay sa aking pagkukwenta, it will take more than 1 million. So, kung ilan ang anak mo na pinapaaral mo, okay lang kung isa lang yung anak mo na iyong pag-aaralin, milyonaryo ka. Pero kung 3 ang anak mo, ilang milyon yan? Kung ang isa ay halos 2 milyon ang inaabot, how much more kapag marami kang anak? That's why you will see it will take a lifetime to send a child to school. Kaya marami sa atin, lalo na kapag marami ang anak, hindi natatapos yung pagsasakripisyo ng ama, ng ina, para patuloy na makapag-aral ang mga anak. Sa totoong buhay, mahal din or higit na mas mahal ang tuition fee. Okay? Kaya kapag tiningnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, may mga bagay-bagay tayong dapat matutunan. We are in the year we're in, we are looking at shifts and shiftings.
or ano yung mga dapat gawin para makita natin ang pagbabago sa ating mga buhay, yamang ang ating Panginoon, nung siya ay maparito, ang sabi niya, ako ay naparito to give you life and life more abundantly. Hindi ho plinano ng Diyos na ang buhay natin ay kanyang pagpapalain and afterwards babagsak uli and then aangat uli, then babagsak uli. Hindi ho katulad ng gulong ng palad na madalas ay naririnig natin dahil ang naisin ng Panginoon, ikaw at ako, ay ating gampanan ano yung itinakda ng Diyos sa ating buhay. You see, for Joseph, if you are reading the scriptures, Joseph, it took 13 years for him to be educated para yung pride niya sa buhay niya ay mawala. Gaano kadalas na marami sa atin, ang problema natin, yung ating mga pride. So imagine for Joseph, 13 years of servanthood and imprisonment just to learn to humble himself and say, let your will be done upon my life. Si Moses, ilang taon in the University of Egypt, na pinag-aralan niya lahat ng karunungan, lahat ng katuruan ng Egypt, everything in the land of Egypt, na kung saan siya naging pangunahin, naging number one, at siya na nga ang dapat napapalit sa paraon. Pero alam niya na meron siyang pagkatawag mula sa Diyos na siya'y maging tagapagligtas. But how many years did it took for him na lahat ng natutunan niya ay kanyang ibagsak o ibaba o alisin sa buhay niya para yung inihanda ng Diyos ang siyang dumaloy, yung karunungang mula sa kalingitan ang siyang ma-download. Tama ba? Yung download? Ha? Bago ma-upload? Di ba? Download ba nauuna? Ano yung mga dina-download natin or ano ang dina-download ng kalangitan sa atin para siyang mai-upload natin sa mundo? Dahil kadalasan sa ating mga social medias, ang ginagawa natin, lahat filtered. Right? So you see, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, it took them 3 years to be educated before they entered the service of King Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, how many years na kailangan matuto siyang magpakumbaba bago siya muli ibinalik sa pagiging hari? Or si Samson, ano ang naging kapalit ng buhay niya para matuto siya? Ano ang naging tuition fee niya? Yung mata niya at kamatayan niya. See? How many of us, even in our life today, halimbawa, sa akin, dahil sa pagiging mampusok nung kabataan o kaya yung kalokohan nung kabataan, kapag tiningnan natin lahat tayo, lalo na nung di tayo mananampalataya, marami tayong kalokohan, marami tayong mga kabalbalan na pinaggagawa kung ano nung mga ginagawa natin at yung mga pride natin ay hindi natin kayang lunukin. That's why I would say, how much is your education? You see, as for me, nung high school ako, I have to learn na ang kabayaran pala ng pagiging ma-pride o pagiging mayabang ay walang iba, yung ikaw ay sakalin. Okay? Meron kasi akong sinabihan na kumbaga advance ng taon sa akin. Siguro mga 13 years old ako noon, tapos siya 17 years old, na yung bang ang hirap niyang makapasa sa eskwelahan. Okay? At ako nung high school, naroon sa Science High, and then nakita ko siya at may tinatanong siya, imbis na sagutin ko siya ng tama, ang sabi ko, ang bobo mo kasi. Pagkasabi ko ng ambobo mo kasi, sinunggabanan niya yung leeg ko at sinakal niya ako, and then nagsimula ko nang makita yung mga iba't ibang uri ng stars. You see, it's a painful experience. It's a humbling experience na makita mo para matauhan ka, kailangan sakalin ka pala. Kung hindi dumating yung ibang mga kaklase namin, hindi ko alam kung saan na ako nakalagay.
o ano nang pinaglagyan sa akin. Okay? So you see, most of us in this life, ang naisin ng Diyos, actually, the very thing that God has prepared for us, kasi kung titingnan natin ang kanyang salita, halimbawa in Jeremiah 29:11, so that's not only for the time of Jeremiah, that's not only for the people of Jeremiah during their times. Pero iyon ho ay merong kaakibat doon sa pinangako ng Diyos mula sa propetang Daniel na ang sabi niya, after 70 years, babalikan sila ng Diyos, palalayain sila ng Diyos, pero bakit inabot ng 70 years? Because they have been disobedient to the Lord. They have sinned against God. Ano ang naging kapalit? For them to be educated sa ibang bansa, naging mga exile sila, itinapon sila sa ibang bansa. For them to learn. And still, here comes God and saying, God is promising them after 70 years itong mangyari. And afterwards, the Lord said, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and to give you a future. And even until now, ang mga pangakong yan ay nananatili. But you see, madalas ang problema natin ay walang iba kundi yung character natin. Yung pride natin, tingnan mo katabi mo, wala bang pride yan? Ha? Marami sa atin. Ano yung mga pride natin? Halimbawa, kung maganda yung mukha mo, o gwapo ka, di ba? O matangos yung ilong mo, o singkit yung mata mo, o ano pa man ang itsura natin, or kung ano natapos natin, or kung ano yung katayuan natin sa buhay. Okay? You see, the Word of God says, even in Romans chapter 8, verse 28, that God is working for our good. I like the word na ang sabi niya roon, for we know, and we know, and we know. So do we know it? That in all things, God works. It is not your works. It is the work of God. Kung hahayaan natin. Why? Ang sabi niya ron, He is working for the good of those who love Him. And the reason that you are here is because you love Him. And you have been called according to His purpose. Okay? If God will give you 1 million today, saan ka kaya sa linggo? Tanong mga katabi mo. Kung bibigyan ka ng 1 milyon, saan ka sa linggo? Ha? Nasa Boracay. Sabi mo, magkikita kaya tayo sa linggo kung may 1 milyon ka? Kailan ka babalik? Pag ubos na. Kailan ka maninikluhod? Pag wala na. See? Alam ho niyo, marami ho tayong magulang na hanggang ngayon nagsasakripisyo sa pagpapaaral sa atin. Hanggang ngayon, ginagawa nila lahat sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nga matapos-tapos ang kanilang papel sa buhay natin eh. There are lots of parents until now, they are sacrificing and they are working for our good, for the good of their children. Go with me, Ecclesiastes chapter 2, verses 17 to 26. Nasa introduction pa lang po ako. So, ang sabi niya rito, so, I hated life because the work that is done under the sun was grievous to me. All of it is meaningless, a chasing after the wind. So, ang sabi niya, kinamumuhian ko ang buhay. At gaano karami ang tao na hanggang ngayon nagrereklamo tungkol sa buhay. Next verse. I hated all the things I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. So ang sabi niya, eto yung nangyayari sa buhay ko. Bakit marami ang ayaw ng buhay na to? Bakit marami ang kinasusuklaman yung buhay na meron sila? Bakit? Especially if you are working for others, you are working for your family, you are working for your parents, you are working for your siblings.
na kung saan na dapat na yung ikaw, halimbawa kung ikaw ay kabataan at ikaw ang siyang naghahanap buhay para mabuhay ang iyong pamilya, then hanggang kailan? That's why, iyon ang sinasabi niya, eto yung nangyayari. At eto din ang siyang kaganapan sa buhay ng marami. At ang sabi niya, kinamumuhian ko ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi nagpapagal ako, nagtatrabaho ko, nag-iimpok ako. Hindi ko alam kung yung mga makikinabang sa akin ay, verse 19, kung sila'y magiging marunong. And who knows whether that person will be wise or foolish. Yet they will have control over all the fruit of my toil into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. So imagine pouring out your life para magpundar ng kung ano-ano, na pagkatapos noon, hindi mo alam kung yung susunod ay magiging mangmang o pamanahan mo ng bahay, hindi mo alam kung yung bahay na yon ay ipapasa niya sa mga anak niya, sa mga apo mo, and then sa iyong kaapu-apuhan or sa buhay na iyon, yung pinagpagalan mo, mapupunta lang sa sanglaan. Okay? So ang sabi niya, everything, lahat ng bunga ng aking ginawa. Then verse 20, so my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. Okay? So, hanggang sa mawalan. Kaya nga maraming nagpapakamatay eh. At ang sabi niya roon in the next verse, for a person may labor with wisdom, knowledge, and skill, and then they must leave all they own to another who has not toiled for it. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtatrabaho, lahat ng pagpapagal, hindi mo mabili yung gusto mo dahil meron kang mga pinaglalaanan. Pero hindi mo alam kung yung mga pinaglalaanan mo, sila ay magiging good steward or sila ay magiging mabuting tagapamahala or sila ay magiging mga waldas. So, iyan ang sinasabi niya. Then verse 22, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? Ano napapala? Okay? Na hindi nga makabili ng pampahid sa mukha o ng sunblock. Di ba? So, in the next verse, all their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. Walang kapahingan ang mga isip pag-uwi sa bahay, sa tinaguriang home sweet home, pero hindi kapayapaan ang masusumpungan sa tahanan, ang masusumpungan problema. Why? That is, if your life is apart from God, because in the next verse, it speaks about a person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their toil. This too I see is from the hand of God. So, ang sinasabi niya riyan, lahat ng pinagpapagalan, kung wala ang Diyos, walang saysay lahat yan, mauuwi sa wala. Walang kahihinatnan. Kaya kapag ang Diyos ay hindi naging sentro ng buhay natin, then everything is useless. Okay? Then, next verse. For without Him, who can eat or find enjoyment? Kung wala ang Diyos, dahil lahat makikita mo sa buhay na to, bawal mong kainin yan, bawal mong kainin yon. Ano na lang ang kakainin mo? Di ba? It will take the power of prayer. Kasi kahit kumain ka ng gulay ngayon, ano ang ginagamit sa gulay ngayon para mapabilis yung paglaki nila? Yung sa manok, ano ang ini-inject yan? Everything, sa karne, or even sa isda. So nothing is safe actually. But we need the power of prayer. And we need the power of exercise. So, you cannot find enjoyment in what you are eating, in what you are doing without God.
hindi ka magiging masaya. Hindi mo makikita ano yung ibubunga niyan. Hindi mo makikita ano ang layunin niyan. Ang makikita mo diyan, puro hirap. In the next verse. Kaya ang sinasabi niya roon, sa buhay natin, ang dapat nating matuklasan, ano yung papel ng Diyos sa buhay natin? Bakit naparito ang Panginoon? So now, ang sabi ron, to the person who pleases Him. And who is that Him? It is God. Okay? Anong ibibigay ng Diyos? God will give wisdom, God will give knowledge, God will give happiness to the person who pleases Him. But to the sinner He will give the task of, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Kaya ang sabi niya, this too is meaningless. Dahil kung ikaw ay wala sa Diyos, then you are laboring, you are storing up something to hand it over to the one who pleases God. And without faith, it is impossible to please God. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung wala kang pananampalataya, how can you please God? I believe na bawat isa sa atin, binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos, pero isinasapamuhay ba natin? Pinaniniwalaan ba natin? Inilalakad ba natin? Okay? So, that's why I believe in verse 26. Pero, are we prepared? Handa ba tayo kung gawin ng Diyos yan? Marami sa atin hindi handa. Dahil kapag ginawa ng Diyos yan, nasa Boracay na tayo. O nasa ibang bansa tayo, nandoon tayo sa mga pasyalan. Wala tayo doon sa yung dapat na kalagyan natin. Kailan bumabalik ang tao sa Diyos? You see, hindi ho plinano ng Diyos ng buhay natin ay parang gulong. Aangat ka, then bababa ka. No. Kapag pinagpala ka ng Diyos, bakit yung iba, ang sabi kapag nagsimula ng pagpalain ng Diyos, ay hindi tumutuloy ng tuloy-tuloy na pagpapala? Bakit? The issue will always be character. The issue will always be pride. Nakaranas ng breakthrough, nag-iba ang ugali. Kaya nga yung sinasabi nila palagi, bakit nung wala siya, hindi siya mayabang, hindi siya mapagmalaki. Pero nung magkaroon siya, akala mo naman kung sino siya. Di ba? Why? Yung naroon sa loob was just amplified by the outward or the material blessings. So kaya anong dapat gawin? Ang dapat nating balikan is our education. Are we, o sa bawat pangyayari, alam niyo ang naisin ng Diyos, kaya nga hindi bumubuhos ng lubusan ang pagpapala ng Diyos. Because actually in the book of Proverbs, it says there that the prosperity of the fools will destroy them. Yung kaunlaran ng mga mangmang, wawasakin sila. Bakit maraming buhay ng mga mananampalataya, mga Kristiyano ang nawawasak? Dahil hindi sila marunong mag-handle ng pera. Paano ka pagkakatiwalaan? Halimbawa, binigyan ka ng 1 milyon ng Panginoon. Paano niya ibibigay ang susunod na another million kung sa isang ibinigay niya sa iyo ay doon pa lamang lumitaw ng ugali mo at nag-iba ng ugali mo at nag-iba na ang priority mo sa buhay? Kaya, ibig sabihin, hanggang doon ka na lang sa level na yon. Hindi ka na aangat. It's either mula roon, bababa ka uli. That's why, if you will join with me in Genesis chapter 37, and let us see how training, how preparation and discipline will mold us to prepare us for such a move of God. Kasi naniniwala ko doon sa Ecclesiastes 2:26 na darating ang oras na yon, darating ang panahon na yon. Muli,
pinatunayan sa atin ng Diyos, ipinakita sa atin ng Diyos, naranasan ng ating mga kapatiran, naranasan ng marami tayong mga patotoo mula rito sa atin sa CA hanggang doon sa Santa Rosa na kung saan naranasan ng mga kapatiran, naranasan ng marami sa atin kung paano na may mga maunlad o mga mayayaman na tao na dumarating at sila ay inuutusan lang ng Diyos na hindi natin nilalapitan para gawin ang isang bagay sa atin. And I believe that move is coming back again. But the thing is, we have to look at our education. Dahil kapag hindi tayo naturuan ng tama o hindi tayo naging edukado, kasi pwede kang maging edukado sa sistema ng mundo. Maaring magkaroon ka ng maraming diploma, pero yung diploma mo ay magiging daan ng pagmamalaki mo, pagiging mayabang. Kaysa, sabi nga, kapag hindi mo natutunang maging humble, well, the thing is, magiging hambog ka. At kapag ikaw ay naging hambog, ang kauwian ng buhay mo, magiging hamog ka na lang. Okay? So, go with me. Genesis chapter 37 and verse 2. Ito ay yung kasaysayan o yung family tree ni Jacob. So, alam ba ninyo ang family tree ninyo? Ako, kumbaga, ngayon, nagsisimula ako na maging interesado sa family tree namin, paano yung relasyon ko sa iba't ibang tribo na dahil eto na bumabalik tayo sa ating misyon sa tribo at sa norte, maraming lumalapit at ang sinasabi, oy, kamag-anak nyo kami. Hindi ba sinabi ng nanay mo? Yang nanay mo talagang yan. Okay. Sa tatay mo kami. Sa side ng tatay mo. So, marami. Now, here comes the account of Jacob's family line. So ang sabi niya ron, Joseph, a young man of 17. Wow, pag 17 ka, marami kang kalukuhan. Di po ba? At ang sabi niya rito, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Bad report. So, you see, kung gaano kayo karaming magkakapatid, hindi lahat ay nagkakasundo. Buti pa yung nag-iisang anak, wala talagang walang kaaway, walang kakompetensya, walang kaproblema. Ang problema, nag-iisa siya. Ha? Pero yung kayo ay ilan? 12 sila. O wala pa yata si Benjamin dyan. So 11 sila. Kung 11, ilan sa kanila ang may sariling GC? Group chat ba? Ha? Di ba sa magkakapatid? May kanya-kanyang group chat, yung mga nagkakasundo. Hindi nila isinasama yung mga toxic doon sa kanilang mga group chat. Alam ko yan dahil siyam kaming magkakapatid. Yung isa umuwi na. Kaming 8, may kanya-kanyang group chat. Yung nagkakasundo, yung mga magkakasangga, merong sariling group chat. Then, yung mga kontrabida, meron iniit sa puwera. Okay? So, ang sabi rito, si Joseph, he is a reporter of the bad things. Ano sabi ron? Bad report. Alam mo nyo, kung di dahil sa kalukuhan ko rin, dapat, noong 2025, meron na akong 20% discount. Pero dahil sa kalukuhan nung kabataan, nung di pa kilala ang Panginoon, daming palusutin, no? Kumbaga, sa kalukuhan nung kabataan, so, kailangan ko magsakripisyo na 2 taon pa. Mag-aantay ako hanggang 2027 bago maka-discount. Dapat nung 2025, may discount na ako eh. Okay? So you see, Joseph, young as he was, at dahil nga, yung sumunod na talata, in verse 3, now Israel, or Jacob,
loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. Ginawan ng kakaibang damit kumpara sa lahat ng kanyang mga kapatid. Kakaiba yung damit niya. Special yung damit niya. Hindi ordinaryo yung damit niya. Branded yung damit niya. Samantalang yung mga kapatid niya, galing sa baklaran o galing sa divisory ang damit. Okay? And you see, may paborito, si Jacob. So ang sabi roon, Joseph, or rather Jacob or Israel, love Joseph more than any of his other children. Okay? Yun ang problema pag maraming magkakapatid. May competition sa loob ng pamilya. Competition sa pagmamahal ng magulang. Competition, kaya nga nagpapaligsahan, pataasan ng grado. Ngayon, kung sino yung mataas ang grado, yun ang pinapalakpakan. Yun ang kinikilala, yun ang katanggap-tanggap, yun ang siyang usapan. Pero ang nagiging pulutan, walang iba kundi yung mababa ang grade. Di po ba? Sino mga pinupuri natin? Mataas ang grade niya sa science, mataas ang grade niya sa math, tapos kumbaga, pero kapag bagsak, anong ginagawa natin sa anak nating bagsak? See? So, then, ang sabi roon, he was loved by his father more than his brothers. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Dahil magkakaiba yung ating mga, kung ikaw ay kamukha ng tatay mo, o look alike ka ng nanay mo, o ano pa man, matangos ang ilong mo, or whatsoever. Di ba? Then, verse 4. That's why they hated him. But his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. They couldn't say a kind word to him. Imagine, puro singhal ang inaabot niya. Okay? And then, in verse 5, at eto, lalo na kapag ikaw, you have the skills. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Listen to this dream, he said. We were out in the field tying up bundles of grain. Suddenly, my bundle stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. His brothers responded, so you think you will be our king, do you? Do you actually think he will reign over us? And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. I like the word, and the way he talked about them. Paano niya i-deliver? Paano niya sabihin sa kanila? Okay? So, kasi ako naniniwala eh. Lalo na halimbawa kung angat ka doon sa mga ibang kapatid mo, kung paano ka magsalita. His brothers responded. Soon Joseph had another dream, and again he told his brothers about it. Listen, I have had another dream, and he said, the sun, moon, and 11 stars bowed low before me. Yan ho ay may kaugnayan sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Next verse. This time he told the dream to his father as well as to his brothers, but his father scolded him. What kind of dream is that? He asked. Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. Mga kapatid, kapag pinag-aaralan mo ang buhay ni Joseph, mabibless ka. Kapag tiningnan mo ano yung naging resulta ng buhay niya,
But you see, kailangang ma-mold ang character niya. Kailangang maihanda siya. Dahil yung pag-uugali niya nung kanyang kabataan ay kailangang eto ay matapyasan or eto ay hubugin para ihanda siya doon sa gagawin ng Diyos sa kanyang kapanahunan. So it took actually 13 years. So ang sabi, 17 years siya dyan. Ngayon, kapag binasa mo yan, 30 years old siya nung magsimula siyang maglingkod sa paraon. So, 13 years of education, 13 years, ano ang paaralan na pinasok niya? Paaralan ng pagiging alipin. Sa pagiging alipin, walang-wala ka. Hindi mo pagmamayari ang buhay mo. Everything, you are just slaving. You are just working for others. Hindi pa doon natapos. Dumating sa sukdulan, walang iba kundi yung pagkabilanggo. Kanya nga, ang isang bagay na makikita natin, well, you have to consider that abilities and skills without character is very destructive and dangerous. Kapag wala, kahit gaano pa man ang kakayahan mo, kahit gaano pa man ang abilidad mo, kung hindi tama ang iyong pag-uugali, kung hindi tama ang iyong character, wawasakin ka niyan sa bandang huli. Why? Because you see, at an early age, 17, siya na yung tagapagbalita. Anong balita ang dala niya? Mabuting balita o masamang balita? Masamang balita tungkol sa kanyang mga kapatid. Dahil ang nakikita niya ay yung kasamaan na ginagawa nila, hindi niya makita yung sakripisyo nila, hindi niya makita kung ano yung mabuting ginagawa nila. And then, makikita ng mga kapatid niya na yung trato sa loob ng pamilya ay kakaiba. So most of the time, naroon lang siya sa loob ng bahay. Boss, bisor. Siya yung bisor nila. Siya yung amo nila. Okay? And you will see, kasi yung damit niya kakaiba. Bawat isa sa atin, naranasan ho natin sa ating mga buhay na yung nagiging damit ng karamihan ay kung ano lang yung pinaglumaan ng kapatid. Na hindi ka mabilhan ng bago. Di ba? Pasa-pasa lang yan. Okay? So, iba-iba yung pagtrato. So that's why abilities and skills without character is destructive and dangerous. Dahil ito ay nagbubunga ng tinatawag nating pride. So untamed and undisciplined traits or our pride will always bring our destruction. So bakit kinakailangang dumaan siya doon sa pagiging alipin? Bakit kailangang dumaan siya doon sa bilangguan? You see, kasi gifted siya. Alam mo kung bakit? God revealed the future to him. God revealed kung ano ang gagampanan niya sa buhay. Alam kagad niya ano ang layunin niya, ano ang pangitain na meron ang Diyos sa buhay niya. Ganon din sa atin. If we are gifted, kung kakaiba yung talento natin, at eto ay hindi ordinary, tingnan mo katabi mo, anong gifting meron siya? Ha? Pagkakaiba, nagiging mayabang tayo. Alam ko yan. Dahil nung nag-aaral ako, taas noo ako. Taas noo kahit kanino. Di ba? May kasabihan tayo, may awit tayo, di ba? Ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino. So, and you see, ang problema sa marami sa atin, malalaman mo yan. Ano ang lumalabas sa bibig natin? Ang delikado dyan, yung dila natin. Walang preno yan. Pag nagsalita na tayo, pag dumakdak, pag nagsalita na,
Pag nagsimula ng ibuka ang bibig, parang machine gun na. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Ha? So you see, wala siyang preno. May mga bagay-bagay na dapat siya at ang Diyos lamang ang nakakalam. But you see, gaano karami sa atin nadidiskaril ang mga plano natin dahil hindi natin mapigilan yung dila natin na, ano tawag doon? Pag kumakati ang dila kasi, hindi makontrol. May plano tayo, may gagawin ka, hindi mo mapigilan. Sinabi mo na kaagad. Sa palagay mo, wala kang haters? Lahat likers? Walang nagseselos? Marami. Kahit nga kapatid mo Kahit sa magkakapatid, maraming selusan yan. Kahit sa mga mananampalatayan, daming karakter pa natin, daming dapat tapyasin pa sa mga pag-uugali natin. That's why you need to learn to control your tongue. Do not reveal every secret that the Lord is telling you about your life. Huwag kang maging Marites. Sorry if your name is Marites. Okay? Do not share everything. Hindi lahat ay ipopost mo sa Facebook. Marami kang haters. Marami ang hindi natutuwa sa iyo. Kaya pala si pastor hindi nagpo-post kung saan-saan pumupunta. Hindi ako nagpo-post ngayon. Bakit? Akala mo lang, ang daming nagla-like. Pero ang daming naiinggit. Ay, nasa ano na naman siya? Ay, nasa ano na naman? Saan na naman sila? Saka pag nag-post ako ang daming sumasama Okay? So that's why we need to be disciplined. Kailangan madisiplina. Bakit kinakailangan disiplinahin si Joseph? Dahil sa gagampanan niya sa buhay na to. Ganon din po sa bawat isa sa atin. If you believe that God has a plan and a purpose for your life, then understand whatever you go through, okay? Yung sinasabi that God is working for our good. Merong pinaplano ang Diyos sa buhay mo. God wants to use you. God wants you to be a blessing. God wants your testimony. Okay? Bakit? Kasi ang sasabihin ng buhay natin, look what the Lord has done. Sasabihin natin, at the cross, Jesus paid the price for me, not only for my sins, but even for my life. Kaya, yung buhay natin, masasabi natin, look what the Lord has done. Taste and see that the Lord is good. Okay? So, ano ang role ng discipline? Joseph has to be disciplined for 13 years. Imagine 13 years. Yung iba nga sa atin hanggang ngayon. Okay? You can find that in Hebrews chapter 12, verses 5 to 11. It has something to do with discipline. So, why? To tame Joseph, to tame him, to train him. Okay? For servanthood. Kaya ang sinasabi roon, no discipline is enjoyable. While it is happening, it's painful, but afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Right living. Bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? O bakit hinahayaan ng Diyos na dumaan ng isang mananampalataya sa mga pagsubok na hindi natin maipaliwanag? Why? To prepare us to walk in right living. Bakit? Kasi ikaw ay katiwala ng Diyos at meron siyang gustong ipagkatiwala sa iyo. Paano kung mangyari sa buhay mo yung Ecclesiastes 2:26? Ano mangyari sa iyo? Okay? As well as to teach him to put his trust in God and not in man. Kasi kung babalikan natin sa Genesis chapter 40, in verses 14 and 15, nung siya ay nasa bilangguan, okay? Nasa bilangguan siya.
Pagkatapos niyang sabihin doon sa butler o doon sa wine taster, ang sabi niya, eto yung gagawin ng hari sa buhay mo. And then nangyari sa buhay niya. And afterwards, ang sabi niya, and please remember me and do me a favor when things go well for you. Mention me to Pharaoh so that he might let me out of this place. Verse 15. For I was kidnapped from my homeland, the land of the Hebrews, and now I'm here in prison, but I did nothing to deserve it. Paano kaya kung inilabas siya? Paano kung di siya nakalimutan? Kasi sa verse 23, buti na lang kinalimutan siya nung butler. Kung hindi siya nakalimutan, paano kung nung nanaginip na ang paraon, saan siya ngayon hahanapin? Saan siya ngayon hahagilapin? Okay? Pharaoh's chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never giving him another thought. Why? Because when you try to put your trust in man, you are short-circuiting the plan and the purposes of God. Nasa-short circuit. Kaya sumasabog. Alam natin, hindi yon ang layunin ng Diyos. Hindi yon ang plano ng Diyos. That's why it took him another 2 years to stay in prison. So in Genesis, chapter 41 in verse 1, ang sabi roon, 2 full years later, Pharaoh dreamed that he was standing on the bank of the Nile River, and you can read it on and on. So makikita natin, pagkaraan ng 2 taon, paano kaya kung lumabas siya? And then after 2 years, wala na siya doon. But you see, he was still in prison. That's why in verse 9, ito yung naalala nung cupbearer o butler niya. Finally, the king's chief cupbearer spoke up. Today, I've been reminded of my failure, he told Pharaoh. And then, verse 10, sometime ago, you were angry with the chief baker and me, and you imprisoned us in the palace of the captain of the guard. Next verse. One night, the chief baker and I each had a dream, and each dream had its own meaning. There was a young Hebrew man with us in the prison who was a slave of the captain of the guard. We told him our dreams, and he told us what each of our dreams meant. And everything happened just as he had predicted. I was restored to my position as cupbearer, and the chief baker was executed and impaled on a pole. Pharaoh sent for Joseph at once, and he was quickly brought from the prison. After he shaved and changed his clothes, he went in and stood before Pharaoh. Kapag kumilos ang Diyos, there will be first shifts and then shiftings. Shifts, ano yung mga gagawin? See, God will put you in a place of position wherein God will also change everything for you. Bakit kinakailangan, ang sabi roon, after he shaved. So nung pinatawag siya, hindi diretso doon sa harapan ni Paraon. Ang sabi roon, he has to shave. Why? Itsura niya. Bilang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya, babaguhin ng Diyos ang itsura natin. Amen. Para yung kahit wala ka pang 60, mahirap kasi wala ka pang 60, 50 ka pa lang, imukha ka ng 60. Mahirap yun. Di ba? O yung 60 ka, ako ba parang may 60 na kaya sa itsura ko? Ooh! Ha? Sana all? Depende sa nag-aalaga sa iyo . Ha? Alam mo nyo, we need to learn to trust the timing of God. Amen?
Kasi isang bagay na dapat nating makita bilang mga mananampalataya, may gustong gawin ang Diyos. The thing is, are you prepared? O kaya kapag binuhos na ng Panginoon, handa ka na ba? Kaya mo bang pamahalaan? Or ang mangyayari sa iyo, yung puso mo, naaawit ulit tayo ng my Savior, my Redeemer, redeem my heart again. Why? Because in our hearts, the issue will always be the heart. Saan ang puso mo? Kung saan ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Makikita mo yan. Pag sinabing prayer meeting, gaano karami ang dumarating pag prayer meeting? Ang dami. Di ba? Ang daming anghel. Pag sinabing outing, alas 5, aalis tayo. Alas 3 pa lang, nandito na lahat. Walang tulugan. Pero pag sinabi yung prayer meeting, nako, boring yon. Anong boring? Kung sasabihin sa iyo ng Diyos ang plano niya, hindi boring yon. Di po ba? What if bigyan ka niya, kung pagpalain ka? Kasi darating tayo doon sa panahon na we're in, gustong ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala para ikaw at ako, tayo maging pagpapala. Amen. That's why it is our prayer na ang bawat isa sa atin, baguhin ng Diyos ang buhay at kabuhayan natin. We praise God. See, halimbawa, sa kalagitnaan ho natin, merong isang saksi ho dyan, na nung nagsisimula kami, na nasa karsada lang kami, ng ilaw namin ay yung ilaw ng poste. Ha? And then, yung gawain lang doon ay wala sa loob, kundi nasa iskinita, nasa kalye. But you look at what the Lord has done for us. Okay? Gusto ng Diyos na baguhin. Gusto ng Diyos na gumawa ng patotoo sa buhay ng bawat isa sa atin so that we can go to places or we can go and tell other people, this is what the Lord has done. Mula sa karamdaman, kung 18 years kasama mo palagi ang nebulizer, and now, yung nebulizer mo, nung pinagaling ka ng Panginoon, iyon ay isang patotoo na kung saan ikaw ngayon ay humahayo at pwede mong sabihin, eto ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. O kaya ang allowance mo lang noon o sa pagtatrabaho mo, 250 lang yung sweldo mo. Pero dumating ka sa kalagayan na kung saan inangat ka ng Diyos, pinagpala ng Diyos, hindi ka na natiling nangungupahan, ikaw ay binigyan ng bahay na ang sabi roon, 27 years o 37 years na babayaran mo sa pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, paano kung walang pag-ibig? Ha? Pag-ibig. Ano pala ngayon, no? 14 kahapon. Maraming may pag-ibig kahapon. Okay? Kaya grabe ang traffic. Galing kami sa Bulacan kahapon, grabe ang traffic. Bulacan. Sa Tarlac. Pero sa Bulacan kami na traffic. Mula Bukawi, mula Balagtas hanggang sa Balintawak. Para kaming usad pagong. So, dahil sa pag-ibig, araw ng pag-ibig kasi, maraming umiibig. Kaya kanya-kanyang date. You see, one of the things that God will tame us or discipline us or teach us is yung puso natin. Kumusta ang puso mo? Saan ang puso mo? Anong tinitibok ng puso mo? Pag-ibig ng Diyos? Pagmamahal ng Diyos? O sino tinitibok ng puso mo? Ha? Rich. Yee. Sabi na, yee. Okay? That's why we need to learn to put our trust in the Lord. Okay? So, kailangan tayo magtiwala sa Panginoon. Alam nyo kami, mula 2007 hanggang 2019, wala kaming kaproblema sa Korean Embassy. Yung aming visa ay kahit kailan, wala kaming record na na-deny. Pero pagkatapos ng pandemic,
Maraming pagbabago. Na-deny kami. Ilang beses kaming na-deny. Kaya sabi namin, anong nangyari? Then si Kiel, na kumbaga 2 taon na naroon sa Korea, na pabalik-balik siya, and afterwards, nung bumalik siya rito at nag-expire yung visa niya at nag-apply siya, dininay siya. That's why you cannot put your trust in your record. You cannot put your trust, nung nakaraan, ganito yung record namin, ganito, wala kaming ano. Hindi mo alam ang pagbabago, at tuwing may mga pangyayari sa buhay mo, pwede kang magtanong at pwede mong sabihin, bakit Panginoon? Bakit Lord? Why Lord? Why? The thing is, search your heart. It could be that there's something na ini-align ang Diyos para kapag muli siyang kumilos, muli siyang gumalaw sa buhay mo, ay hindi magiging hadlang. Because I believe the best is yet to come. And in this year, we will see greater things. We will experience again the glory of God. Hallelujah. Na kung saan mararanasan muli, kung naranasan natin nung mga nakaraan, that God is commanding people to build a place for us, to build a house for us, or to give us a car, then I believe iyon ay mga patikim lamang ng Diyos para balikan natin at sabihin natin na pwede pala. It's just like Joseph, from the prison to the palace. Sa isang iglap, nung kumilos ang Diyos, everything changed. Suddenly. And it is my prayer, anuman ang kalagayan natin, anuman ang katayuan natin ngayon, dalangin ko na kumilos ang Diyos at yung sa isang iglap, the suddenly will happen in our lives. Can we all rise up? And I want us to end in that song, Redeemer, Savior, Friend. Dahil madalas, ang problema natin, yung puso natin. Saan tayo dapat tubusin muli? Saan nagliliwaliw ang puso natin? Okay? So, as we sing this song, only you know, only you and God knows. Ano yung mga suliranin ng puso natin? And I want you to just give everything unto the Lord. Thank you, Lord. Thank you. I know you had me on your mind when you climbed upon that hill, for you saw me with eternal eyes while I was yet in sin. Redeemer, Savior, friend. Every stripe upon your battered back, every thorn that pierced your brow, and every nail drove deep through guiltless hands, said that your love knows no end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, redeem my heart again. Savior, come and shelter me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend.
So the grace you poured upon my life will return to you in praise, and I'll gladly lay down all my crowns for the name by which I saved, Redeemer, Savior, friend, oh, Redeemer, redeem my heart again, Savior, come and shelter me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend, Lord, redeem my heart again, Savior, come and shelter me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. Dakilang Ama, yamang tinubos niyo kami mula sa kasalanan. Muli, aming dalangin ang iyong pagtunghay sa aming mga puso. And we continue to say, create in us, O Lord God, a clean heart. Yes, spiritually speaking, positionally speaking, you have created a new heart on the inside of us. And what we mean actually is to change our mindset. Baguhin niyo ang aming mga pag-iisip. Buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga pangunawa upang makita namin ano ang iyong layunin sa buhay namin. At kami ay huwag manangan sa sariling kaalaman o natutunan, kundi manangan sa gabay at patubay ng iyong banal na Espiritu at saliksikin ang iyong kalooban. Saliksikin at unahin ka sa lahat ng bagay. Even as you have said in your word, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, so that all these things shall be added unto you. Father, you know every situation. Kaya sa bawat pangyayari, sa bawat kaganapan, sa buhay ng bawat isang narito, kung paano na mula sa buhay ni Jose, na sa isang iglap mula bilangguan, siya'y iyong iniangat at dinala sa palasyo. Lord, na ang kahulugan nito sa aming mga buhay, anumang bagay that will take many years sa aming mga pagpapagal ay pwede niyong gawin sa isang iglap, for you are the God of miracles, you are the God of breakthroughs, and that you are the God who is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or imagine. That no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived or imagined what God has prepared for those who love Him. But your Spirit is able to reveal things unto us. So Lord, I commit unto you ang bawat anak niyo. Dalangin ko, Panginoon, na iyong patuloy na pagpalain, patuloy na gawin na ang buhay ng bawat isa ay tunay nga na magiging asin at ilaw ng aming mga kapaligiran at sa mga lugar kung saan nyo kami itinanim or inilagay, sa mga kapaligiran namin. And that, Father, in Jesus' name, we will taste and see that the Lord is good, and we will rise up to tell people, look what the Lord has done. So that, Lord, may you be lifted up and be glorified in the lives of your people, and let your blessing rest among us. In Jesus' name, amen. 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 You may be seated in the presence of the Lord.
And if you will go with me in 2 Corinthians chapter 9 in verse 6. Naniniwala ako sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. At naniniwala ako sa prinsipyo na sinasabi ng Genesis chapter 8 verse 22 na habang narito ang daigdig. Okay? Just go back first to Genesis chapter 8 verse 22. Nang sabi roon, as long as the earth endures, as long as the earth remains, nandito pa ang daigdig, di ba? Hindi pa nawawala ang daigdig. So sabi niya roon, there will be planting and harvest, or there will be seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. So hindi ho matatapos. Show me the New King James. Okay? Or even the NIV. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Hanggat hindi nagbabago, hanggat nandito ang daigdig. Sabi niya, ang prinsipyong to mananatili. That's why 2 Corinthians chapter 9 and verse 6. Ang sabi niya, sa buhay na to, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. It is my prayer na dumating tayo doon sa kalagayan na hindi tayo mag-ooperate sa sistema ng sanlibutan, kundi ang aking dalangin sa bawat isa sa atin na pagpalain ng Diyos ang inyong mga buhay para kapag merong gagawin o pinapagawa ang Diyos, ang sasabihin ay mag-fundraising tayo. No. Kundi ang sasabihin ng bawat isa, sagot ko na yan. Sagot ko na yon. Ako na bahala doon. Ako na. Hindi yung, sige, chip in tayo. No. I believe we will come to that point because God will raise up people who will say, Lord, here I am, use me. Okay? Dahil yung kayamanan natin sa lupa, panglupa lang yan. Pero kapag yung kayamanan sa lupa, ginamit natin yan to expand the kingdom of God and do the will of God, then we will see our harvest. Okay? So, it is my prayer, dumating tayo doon sa kalagayan na yung issue pagdating sa pagkakaloob o ano paman ay hindi na magiging pagtatalo-talo o usapin, kundi we will see and we will take part, and ang sasabihin natin, ako na, eto na yung bahagi ko. Okay? And we need to prepare ourselves how to be a good steward ng gagawin ng Diyos sa mga susunod na panahon. So let's all rise up. So, kahapon galing kami sa Tarlac, at along the way nakita namin na may mga tanim na one time ang harvest. May mga taniman ng palay. Pag nagtanim ka ng palay, ilang beses kang aani ng palay? Isang beses lang. Nagtanim ka, afterwards nun, pag dumating ang anihan. Nadaanan namin yung mga puno ng mangga. Pag nagtanim ka ng mangga, gaano katagal mag-antay bago ka umani o bago mamunga yung mangga o yung puno ng mangga? 5 years? 10 years? Pero pag namunga siya, hindi siya one time. That's why I believe that God will do something sa buhay ng bawat isa sa atin and bless His people. Father, in the name of Jesus, I ask your blessing, even as we come to honor you. And Lord, thank you for a cheerful heart, and that your people are happy in their giving, and that, Father, you said, God loves a cheerful giver. And that, Father, bless your people, and let your people come to a position wherein they will finance the gospel, the expansion of the gospel, and the work of the kingdom. So we thank you for today, and start in the lives of each and every one.
We praise you and we honor you, and may our giving be a sweet aroma before you. In Jesus' name, amen. Amen.